Sa gitna ng isang maliit na baryo, sa gilid ng kabundukan, nakatirang mag-asawang sina Ramon at Pilar. Si Ramon ay isang kilalang albularyo, tagapagpagaling at tagapayo ng mga tao sa baryo. Samantalang si Pilar, sa likod ng kanyang mapanatag na anyo, ay may lihim na kinakatakutan. Siya ay isang aswang, subalit hindi tulad ng ibang aswang, piniling talikuran ni Pilar ang kadilimang bumabalot sa kanyang lahi upang mamuhay ng payapa kasama si Ramon. Bagamat may maitim na kasaysayan, sinumpaan ni Pilar na gagamitin ang kanyang natatanging kakayahan upang tulungan si Ramon sa paglaban sa mga nilalang na nagpapahirap sa baryo. Ngunit hindi lahat ng aswang ay handang tanggapin ang pagtalikod niya sa kanilang lahi. Sa kabila ng mapayapang buhay nila sa baryo, naramdaman nilang nagbabanta ang isang malaking panganib. Ang gabunan, isang sinaunang angkan ng mga aswang na naninirahan sa kagubatan at kabundukan, ay nagpaplano ng masaker upang muling makuha ang kanilang pamumuno sa mga paligid. Ang mag-asawa, bagamat magkaiba ang pinanggalingan, ay kailangang magkaisa upang labanan ang paparating na panganib. Madilim na gabi, ang buong baryo ay tahimik maliban sa mahihinang huni ng kuliglig. Habang natutulog ang karamihan, nagising si Ramon sa biglang pagkaluskos sa kanilang bakuran. Agad niyang sinilip ang pintana at nakita ang kakaibang anino ng isang nilalang na tila humahaplos sa lupa gamit ang mahahabang kuko. Napansin niya rin ang kakaibang amoy na nabubulok na laman na pumuno sa hangin. "Pilar, narito sila," bulong niya sabay yugyog sa kanyang asawa. Agad na tumayo si Pilar. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim, tanda ng pagiging aswang niya. Ngunit sa halip na takot, determinasyon ang bumalot sa kanya. Alam niya ang gabunan ay hindi nagpapadala ng mensahe ng basta-basta. Kung sila'y narito, nangangahulugan itong may mas malaki silang plano. Lumabas ang mag-asawa sa bakuran, dala ang mga anting-anting ni Ramon at ang sadyang pinalasong kutsilyo ni Pilar. Tumambad sa kanila ang tatlong matandang aswang mula sa angkan ng gabunan. Ang pinuno, si Lola Oryang, ay may mukhang warak at mga matang nanlilisik. "Ang huli mong pagtanggi sa aming angkan, Pilar, ay isang pagkakamali," wika ni Lola Oryang. "Panahon na para ituwid mo ang pagkakamaling iyon. Ibalik ang iyong katapatan sa amin o harapin ang aming puot." "Matagal ko nang pinili ang aking panig at hindi ko kayo hahayaang sakta ng baryong ito," sagot ni Pilar, may halong tapak at galit. Nagsimulang maikling sagupaan. Sa bawat atake ng gabunan, ginamit ni Ramon ang mga ritual at panalangin upang palayasin ang masasamang espiritu. Si Pilar naman ay ginamit ang bilis at lakas ng isang aswang upang labanan ng mga miyembro ng kanilang angkan. Sa huli, umatras ang gabunan, ngunit nagbitiw ito ng babala. "Ito'y simula pa lamang. Sa darating na kabilugan ng buwan, darating ang buong angkan." Sa sumunod na araw, pinatawag ni Ramon ang mga pinuno ng baryo upang maganda. Inilahad niya ang banta ng gabunan at ang kanilang nalalapit na pagsalakay. Sa una, takot ang bumalot sa mga tao. Sino ang kayang lumaban sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata? Ngunit dahil sa taglay na karisma ni Ramon at sa tapang ni Pilar, unti-unti nilang napalakas ang loob ng mga taga-baryo. Si Ramon ay nagsagawa ng ritual sa kabundukan upang bigyan ng baryo ng proteksyon. Gumawa siya ng mga anting-anting at pinagpala ang bawat bahay ng mga panalangin laban sa mga aswang. Si Pilar naman ay nagturo sa mga kalalakihan ng baryo kung paano gumamit ng mga armas na gawa sa kawayan at asin, nakilala bilang mabisang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit habang abala ang baryo sa paghahanda, si Pilar ay tila kinakain ng takot. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban para sa baryo, kundi laban din sa kanyang sariling pagkatao. Kung kakarapin niya ang angkan ng gabunan,
maaaring pilitin siyang bumalik sa buhay na matagal niya nang tinalikuran. Dumating ang kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay nakalibing sa katahimikan. Sa bawat sulok, naroon ang mga tagapagtanggol, hawak ang kanilang mga armas at nagdarasal sa kanilang mga puso. Sa bahay ni Ramon at Pilar, ang mag-asawa ay naghahanda na rin. "Huwag kang mag-alala, hanggat magkasama tayo, walang sino man ang makakatalo sa atin," wika ni Ramon. Ngunit bago pa man makasagot si Pilar, narinig nila ang mabibigat na yabag mula sa kagubatan. "Narito na sila," bulong ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang daang-daang nilalang ng gabunan. Ang kanilang mga matay nag-aapoy sa galit. Si Lola Oryang ang nasa unahan, hawak ang isang baston na tila puno ng mga kaluluwang umiiyak. "Ramon! Pilar! Ngayon ay magwawakas ang inyong panaginip ng kapayapaan." Sa isang iglap, nagsimula ang sagupaan. Ang buong baryo ay nilamon ng ingay ng sigawan, hampasan ng mga armas at malalakas na pag-ungol ng mga aswang, habang si Ramon ay walang tigil sa pagsasagawa ng mga ritual. Si Pilar ay sumabak sa labanan gamit ang kanyang buong lakas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Pilar ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang loob. Ang dugo ng isang aswang sa kanyang mga ugat ay tila nag-aalab. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang bulong ng kanyang lahi. "Bumalik ka sa amin, Pilar. Isa ka sa amin." Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang lakas na iyon upang labanan ang kanyang mga dating kauri. Ang kanyang sigaw ay nagsilbing hudyat para sa baryo na huwag sumuko. Bagamat maraming sugatan at halos sumuko ang iba, sa huli, napalayas ng mag-asawa ang gabunan. Subalit ang babala ni Lola Oryang ay nakatatak pa rin sa kanilang isipan. "Magpabalik kami. Mas malakas, mas mabagsik, at wala kayong magagawa upang pigilan kami." Makaraan ang sagupaan na puno ng takot at pag-aalinlangan ng baryo. Bagamat naitaboy nila ang gabunan, alam ng lahat na pansamantala lamang ang katahimikan. Si Ramon ay abala sa pagpapagaling sa mga sugatan, habang si Pilar naman ay nagbabantay sa paligid. Pakiramdam na bawat anino ay maaaring may dalang panganib. Isang gabi, habang nag-aayos si Ramon ng mga gamit sa kanilang silid, napansin niya ang isang lumang aklat na matagal niya nang isinantabi. Ito ay ang aklat ng ancestral ng karunungan, isang sinaunang manuskrito ng kanilang angkan na naglalaman ng mga lihim sa pagpapalayas sa mga masasamang nilalang. Habang binubuklat ang aklat, tumigil si Ramon sa isang pahina na may larawan ng isang puno. Ang puno ay may kakaibang anyo, tila ito'y naglalaman ng mga nakalawit na ugat at dahon na kasing itim ng gabi. Ang ilalim ng larawan ay may nakasulat, "Ang puno ng silab, ang ugat nito, ang susi upang mawasak ang lahi ng gabunan. Ngunit upang mahanap ito, kailangan lampasan ang pinakamadilim na bahagi ng kagubatan." Ipinakita niya ito kay Pilar, na agad na nag-alala. "Ramon, hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa atin sa loob ng kagubatan. Ang gabunan ang may hawak sa mga lugar na iyon. Paano kung bitag ito?" "Kung bitag man ito, wala tayong ibang paraan. Hindi natin sila pwedeng hayaang bumalik ng mas malakas. Kailangan nating subukan," sagot ni Ramon. Kinabukasan, nagpaalam ang mag-asawa sa mga taga-baryo. Iniwan nila ang mga ito na may mahigpit na babala. Manatiling alerto at huwag magpapaluko sa mga aswang. Sa tulong ng mapa mula sa aklat, tinahak ni Ramon at Pilar ang daan papasok sa kabundukan. Habang palalim sila ng palalim sa kagubatan, unti-unting bumalot ang malamig na hangin at ang amoy na nabubulok na lupa. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala at ang paligid ay tila pinanununton ng libo-libong matang nagmamatsyag. "Pilar, nararamdaman mo ba?"
Tanong ni Ramon, hawak ang kanyang anting-anting. Oo, hindi lang tayo ang narito. May sumusunod sa atin, sagot ni Pilar. Hindi nagtagal, lumabas ang ilang nilalang mula sa dilim. Mga nilalang na kasing taas ng tao, may mahabang kuko at mga matang pulang-pula. Ang mga ito ay mga tauhan ng gabunan na itinakdang bantayan ng kagubatan. Nagliyab ang galit sa loob ni Pilar. Hindi nila tayo mapipigilan. Sa bilis ng kidlat, sumabak si Pilar sa laban. Si Ramon, gamit ang mga dasal mula sa aklat, ay nagkaroon ng proteksyon laban sa mga nilalang. Unti-unti nilang nalampasan ang bawat sagabal, ngunit ang bawat laban ay nagdulot ng matinding pagod sa mag-asawa. Sa wakas, narating nilang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Naroon ang puno ng silab, nakatayo sa gitna ng isang madilim na lawang tila sumisipsip ng liwanag. Habang lumalapit sila sa puno, naramdaman nilang tila may gumagalaw sa paligid. Sa isang iglap mula sa mga ugat ng puno ay lumitaw ang isang halimaw. Ang halimaw ay may katawan na yari sa kahoy, ngunit may mukha ng tao. Isang mukha na puno ng puot at galit. Ako ang tagapagpantay ng puno ng silab. Sino man ang nais kumuha ng ugat nito ay kailangang magbayad ng halaga, wika ng halimaw. Hindi kami natatakot sa iyo, sagot ni Ramon. Ngunit bago pa siya makapagsimula ng kanyang ritual, biglang inatake ng halimaw si Pilar. Ramon! Sigaw ni Pilar habang pilit niyang nilalabanan ang lakas ng halimaw. Napagtanto ni Ramon na ang halimaw ay hindi maaaring labanan gamit lamang ang karaniwang ritual. Kailangan niyang gamitin ang isang matagal niya nang iniiwasan, ang ritual ng pagsasanib. Ang ritual na ito ay magpapahintulot sa kanya na pagsamahin ng kanyang lakas bilang albularyo at ang kakayahan ni Pilar bilang aswang. Ngunit may kapalit, maaari nitong sirain ang kanilang pagkatao kung hindi tama ang pagpakagawa. Pilar, magtiwala ka sa akin! Sigaw ni Ramon habang sinimulan niya ang dasal para sa ritual. Habang inuusal ni Ramon ang mga sagradong salita, naramdaman ni Pilar ang kakaibang lakas na bumalot sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagliyab at ang kanyang anyo bilang aswang ay naging mas malakas, ngunit kontrolado. Sa bagong lakas na ito, nagawa nilang talunin ang halimaw at putulin ang isang ugat ng puno ng silab. Habang hawak nila ang ugat, biglang nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang puno ay tila nagwawala at ang kanilang paligid ay nagmistulang bumagsak sa ilalim ng lupa. Kailangan nating umalis, sigaw ni Pilar. Hinila si Ramon habang nagmamadali silang tumakbo palabas ng kagubatan. Sa kanilang pagtakbo, narinig nila ang nakakabinging tinig ng puno. Hindi ninyo matatapos ang sinimulan ninyo. Ang gabunan ay babalik at mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay palabas ng kagubatan, narating ni Ramon at Pilar ang baryo sa unang liwanag ng araw. Ngunit sa halip na katahimikan, sinalubong sila ng kaguluhan. Ang mga bahay ay sira-sira at ang ilang tao ay sugatan. Ang gabunan ay umatake habang sila'y wala. Ramon! Pilar! Sigaw ni Mang Teodoro, isa sa matatanda sa baryo. Hindi namin kayang harapin ang lakas nila. Ilang gabi kayong nawala at pinasok nila ang baryo ng walang awa. Pasensya na Mang Teodoro, sagot ni Ramon habang iniabot ang ugat ng puno ng silab. Ngunit ito ang dahilan ng aming pagkawala. Ang ugat na ito ang maaaring tumapos sa kanila. Ikwinento ni Ramon ang lahat ng kanilang pinagdaanan, pati na ang lakas ng puno, subalit alam nila na ang ugat ng puno ng silab ay hindi sapat upang ganap na talunin ang gabunan. Kailangang gamitin ito sa tamang ritual na maaaring magdulot ng malaking panganib. Tulungan mo kami, Ramon, wika ni Pilar habang hinahawakan ng kanyang asawa. Hindi natin pwedeng hintayin na tuluyang ubusin nila ang baryo. Sa buong baryo, walang tigil ang paghahanda.
habang si Ramon ay abala sa pag-aaral ng ritual mula sa aklat ng ancestral na karunungan. Si Pilar naman ay nangunguna sa pagsasanay ng mga taga-baryo. Gumawa sila ng mga armas mula sa asin, matatalas na kawayan at pinaghalong laman na panlaban sa mga aswang. Ngunit habang papalapit ang gabi, mas nararamdaman ni Pilar ang bigat ng responsibilidad. Sa kanyang kalooban, naroon ang takot. Paano kung ang gabunan ay tama at sa huli bumalik siya sa kanyang tunay na anyo? Pilar, hindi ka na nag-iisa sa labanang ito. Hindi ka nila pag-aari. Ako ang pipiliin mong panig at alam kong pipiliin mo ang tama, sabi ni Ramon nang mapansin ang pagkabahala ng kanyang asawa. Niyakap siya ni Pilar at sa sandaling iyon ay tila nabawasan ang kanyang takot. Alam niyang magkakaagapay nilang haharapin ang anumang panganib. Sa kabilugan ng buwan, muling dumating ang gabunan. Mula sa kabundukan, lumusob ang daang-daang aswang. Pinangungunahan ni Lola Oryang. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang katawan ay nagmistulang kalahating kahoy mula sa impluwensya ng puno ng silab. Narito kami upang wakasan ang lahat ng ito, sigaw ni Lola Oryang habang umaalingaw ang kanyang tinig sa buong baryo. Hindi ninyo makukuha ang lugar na ito, sagot ni Ramon. Hawak ang ugat ng puno ng silab. Sa likuran niya, ang mga taga-baryo ay naghanda na sa kanilang posisyon. Sinimulan ni Ramon ang ritual. Sa bawat salitang kanyang inuusal, ang ugat ng puno ng silab ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Ngunit nararamdaman ni Pilar na habang tumatagal ang ritual, unti-unti ring humihina si Ramon. Ramon, bilisan mo, sigaw ni Pilar habang nilalabanan ang mga aswang na sumugod sa kanila. Ang kanyang anyo ay muling nagbago. Ang kanyang balat ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula. Alam niyang ginamit niya ang kanyang natitirang lakas bilang aswang upang protektahan si Ramon. Biglang bumalot ang liwanag mula sa ugat ng puno. Napaatras ang mga aswang habang si Lola Oryang ay nagalit. Hindi ninyo kami matatalo, sigaw niya. Sa huling bahagi ng ritual, inutos ni Ramon kay Pilar na dalhin ang ugat sa gitna ng labanan. Kailangan nitong may tanim sa lupa ng baryo upang tuluyang mawasak ang gabunan. Hindi nagdalawang isip si Pilar. Sa gitna ng laban, dinala niya ang ugat sa gitna ng baryo. Ngunit bago niya may tanim, hinarangan siya ni Lola Oryang. Pilar, anak ng gabunan, huwag mong paktaksila ng iyong sariling dugo, bulong ni Lola Oryang. Tapos na ang lahat, Lola Oryang. Hindi na ako sa inyo, sagot ni Pilar. Sa buong lakas niya, tinanim ni Pilar ang ugat sa lupa. Biglang yumanig ang buong baryo at isang malakas na liwanag ang bumalot sa lugar. Ang mga aswang ay nagsigawan at isa-isang naglaho sa hangin. Si Lola Oryang ay sumigaw ng huling babala. Hindi ninyo kami tuluyang mapupuksa. Babangon ang kadiliman sa inyong dugo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang lahat. Nawala ang gabunan, ngunit sa gitna ng liwanag, natagpuan ni Ramon si Pilar na nakahundusay. Pilar, sigaw ni Ramon habang niyakap ang kanyang asawa. Ang anyo ni Pilar ay bumalik sa pagiging tao. Ngunit labis na nanghina ang kanyang katawan mula sa paggamit ng kanyang lakas bilang aswang. Natapos na natin, Ramon. Protektado na ang baryo, mahina niyang wika. Makaraan ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Bagamat marami ang nawala, ang tagumpay laban sa gabunan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao. Si Pilar ay patuloy na bumangon mula sa kanyang kahinaan, ngunit alam niyang may bahagi ng kanyang pagkatao na nawala na. Si Ramon naman ay patuloy na naglilingkod bilang albularyo, ngunit may bagong layunin. Tiyakin na ang kasamaan ng gabunan ay hindi na muling babangon.
Sa gitna ng kanilang tahanan, nakatanim ang ugat ng puno ng silab. Ito ang nagsilbing bantay sa baryo, paalala ng sakripisyo ng mag-asawa at simbolo ng kanilang tagumpay laban sa dilim. At bagamat alam nilang hindi tuluyang nagwakas ang kasamaan, alam din nilang mas malakas sila ngayon dahil sa kanilang pag-ibig at tapang at pagkakaisa. Makaraan ng ilang buwan ng katahimikan, ang baryo ay muling bumalik sa normal. Ang mga tao ay naglilinis ng mga nasirang bahay, ang mga bata ay naglalaro sa mga lansangan. At si Ramon ay muling nakatuon sa pagpapagaling ng mga may sakit. Si Pilar, bagamat mas mahina mula sa huling laban, ay naging mas matatag sa kanyang bagong papel bilang tagapagtanggol ng baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman silang kakaiba. Minsan, sa gitna ng gabi, may naririnig silang may hinang boses mula sa kagubatan. Ang ilang tao ay nagkwikwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na muling nagpapakita sa malalayong bahagi ng baryo. Isang gabi, habang nasa kanyang kubo si Mang Teodoro, isang matandang tagapagbantay, narinig niya ang pagkaluskos sa labas ng kanyang bahay. "Sino yan?" tanong niya, ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Nang sumilip siya sa pintana, nakita niyang isang malabong anino. Hindi kasing laki ng isang tao, ngunit tila gumagapang sa lupa. Kinabukasan, natagpuan si Mang Teodoro sa gitna ng kagubatan, nanginginig at hindi makapagsalita. Nang marinig ni Ramon ang nangyari, agad niyang siniyasat si Mang Teodoro. Natatakot siya, ngunit ang takot niya ay hindi karaniwan. Parang may naiwan sa kanyang loob, sabi ni Ramon kay Pilar. Sinimulan ni Ramon ang ritual upang tanggalin ang masamang espiritu sa matanda. Sa gitna ng ritual, biglang sumigaw si Mang Teodoro. "Ang gabonan! Hindi sila tuluyang nawala. Ang kanilang mga ugat ay nasa ilalim ng ating lupa." Napatigil si Ramon. Ang puno ng silab ay maaaring nawasak ang lakas ng gabunan, ngunit ang ugat ng kasamaan ay tila may mas malalim pang pinagmulan. "Ramon, kailangan nating tuklasin ang katotohanan. Kung ang kanilang lakas ay nananatili, maaaring mas malakas pa silang bumalik," sabi ni Pilar. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa tulong ng aklat ng ancestral ng karunungan, natuklasan ni Ramon at Pilar na ang gabunan ay may pinag-ugatan sa isang mas matandang pwersa. Sa ilalim ng baryo ay isang sinaunang libingan na naglalaman ng mga kaluluwang pinatay ng mga ninuno ng gabunan. Ang lugar na ito, ayon sa aklat, ay ang tunay na pinagmulan ng kanilang lakas. Ngunit hindi basta-basta makakapunta sa libingang iyon. Ayon sa aklat, kailangan nilang makuha ang susi ng anino, isang makapangyarihang bagay na matatagpuan lamang sa gitna ng lumang kuweba sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan. "Kailangan natin itong gawin. Kung hindi natin sisirain ang ugat ng kasamaan, babalik sila ng mas mabagsik," sabi ni Ramon. Bagamat puno ng kaba, sumang-ayon si Pilar. Sa kanilang puso, alam nila ang labanang ito ay magiging mas mahirap kaysa dati. Kinabukasan, tinahak ni Ramon at Pilar ang daan patungo sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan. Ang hangin ay malamig at may kakaibang alingaungaw na tila bumubulong mula sa malalayong sulok ng kagubatan. Alam nilang nasa kanila ang bigat ng baryo, ngunit ramdam din nila ang banta ng mas malalakas na puwersang naghihintay. Nang makarating sila sa kuweba, nabalot sila ng matinding dilim. Ang pasukan nito ay nababalot ng mga ugat ng mga puno na tila buhay at gumagalaw. Habang pumasok sila, nagsimulang magliwanag ang anting-anting na Ramon, nagbibigay ng liwanag sa loob ng kuweba. "Mag-ingat ka, Pilar. Nararamdaman ko ang presensya ng mga masamang espiritu dito," babala ni Ramon habang hawak ang isang bote ng asin. Habang lumalalim sila sa kuweba, nakita nila ang mga ukit sa pader, mga larawan ng sinaunang digmaan ng tao laban sa mga gabunan. Ipinapakita nito ang kwento ng mga unang albularyo
at nagtatangkang labanan ang mga halimaw, ngunit nabigo. Dahilan upang may panganak ang sumpa ng gabunan. Sa gitna ng kuweba, natagpuan nila ang isang altar. Sa ibabaw nito ay ang susi ng anino, isang itim na kristal na kumikislap sa kakaibang paraan. Tila humihigop ng liwanag mula sa paligid, ngunit bago pa man nila makuha ang kristal, biglang yumanig ang kuweba at mula sa mga pader ay lumabas ang mga nilalang na yari sa bato na may nagliliyab na pulang mata. "Ito ang mga bantay ng susi!" sigaw ni Ramon. Nagsimulang umatake ang mga nilalang. Ang kanilang mga katawan ay tila hindi tinatabla ng karaniwang armas. Sa bawat hampas nila, nagpapayanig sa lupa. Si Pilar, gamit ang kanyang likas na lakas bilang isang aswang, ay sumabak sa laban. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at matalim, ngunit hindi nagtatagal ay napansin niyang humihina siya sa bawat atake. "Ramon, hindi ko ito kayang mag-isa." Si Ramon, hawak ang kanyang anting-anting, ay sinimulang gamitin ang mga dasal mula sa aklat ng ancestral na karunungan. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, ang mga nilalang ay tila nanghihina, ngunit habang pinipigilan niya ang mga ito, nararamdaman niya ang susi ng anino ay tila gumuguhit ng lakas mula sa kanyang katawan. "Nagiging mas malakas ang mga ito habang mas malapit tayo sa susi," sigaw ni Ramon. "Kailangan nating tapusin ito agad." Sa kanilang pagsasama ng lakas, nagawa nilang talunin ang huling bantay. Napaluhod si Pilar sa pagod, ngunit nagawa niyang abutin ang susi ng anino mula sa altar. Sa sandaling hawakan niya ito, nagbago ang kapaligiran. Ang kuweba ay tila naglaho at sila'y natagpuan sa gitna ng isang malawak na kadiliman. Sa loob ng kadiliman, narinig nila ang isang boses, malalim, malamig at puno ng galit. "Malalakas ang iyong loob, nasirain ang aking kaharian, ngunit hindi ninyo mauunawaan ang halaga ninyong ginagawa." Wika ng tinig. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang figura. Isa itong nilalang na tila gawa sa usok at anino. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa pula. "Ako ang pinagmulan ng gabunan," sabi ng nilalang. "Ang bawat sugat na nililikha ninyo ay panibagong lakas para sa akin. Ngunit bibigyan ko kayo ng pagkakataon umalis at hayaang lumago ang aking kaharian o mamamatay kayo rito." "Hindi kami aalis at hindi kami susuko." Hindi na nagdalawang isip si Ramon. Hawak ang susi ng anino. Ginamit ni Pilar ang natitirang lakas niya upang harapin ang nilalang. Ang anting-anting na Ramon ay biglang kumislap at ang liwanag nito ay nagbigay sa kanila ng proteksyon. Ngunit alam nila ang labanang ito ay higit pa sa lakas. Ang nilalang ay biglang lumapit, inilantad ang lihim nito. "Pilar, nasa iyong bahagi ang aking dugo. Kung gugustuhin mo, maaari kang bumalik sa aming panig at gawing mas makapangyarihan ang iyong sarili kaysa kahit sinong nilalang sa mundong ito. Talikuran mo ang iyong asawa at mabubuhay ka magpakailanman." Napatigil si Pilar, ngunit bago pa siya makapagdesisyon, inabot ni Ramon ang kanyang kamay. "Pilar, alam kong malakas ka. Mas malakas ka kaysa sa kanila." Sa sandaling iyon, nagliwanag ang susi ng anino sa mga kamay ni Pilar. Ginamit niya ito upang sirain ang nilalang. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid, habang ang anino ay unti-unting naglaho. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Ramon at Pilar ang kanilang sarili pabalik sa baryo. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang susi ng anino ay kailangang itanim sa pinagmulan ng gabunan, ang libingan sa ilalim ng baryo. Ang kanilang huling misyon ay mas mapanganib dahil ang libingan ay protektado ng mas malalakas na espiritu at sumpa. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang wala ng atrasan. Sa huling yugto ng kanilang misyon, dinala ni Ramon at Pilar ang susi sa anino sa libingan sa ilalim ng baryo.
Pinangunahan sila ng aklat ng ancestral na karunungan ang nagbigay ng gabay kung paano makapasok sa lihim na lugar. Ang daan patungo sa libingan ay puno ng mga anino at kaluluwa ng mga biktima ng gabunan. Ang kanilang mga boses ay nagmumulto sa buong paligid, tila pilit na pinanghihina ang loob ng mag-asawa. "Huwag kang bibitiw, Pilar," sabi ni Ramon habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. "Tayo ang huling pag-asa ng baryo." Sa wakas, narating nila ang gitna ng libingan, isang napakalaking silid na napapalibutan ng mga kalansay at mga ukit na naglalarawan ng kaharasan. Sa gitna nito ay isang altar kung saan kailangang ilagay ang susi niyang anino. Ngunit bago pa man maisagawa ang ritual, lumitaw ang huling bantay ng gabunan, si Lola Oryang, muling bumangon sa mas masahol na anyo. "Akala ninyo ay natapos na ako? Ako ang huling ugat ng gabunan at hindi ninyo ako maitataboy," bulong ni Lolo Oryang habang ang kanyang boses ay nag-iiko sa buong silid. Ang laban kay Lola Oryang ay hindi naging madali. Sa kanyang pagbagong anyo, siya ay naging napakalaki. Ang kanyang katawan ay parang pinaghalong laman at ugat na tila hinihigop ang enerhiya ng paligid. Sa bawat galaw niya, nagkakadurog-durog ang mga bato at nanginginig ang buong libingan. Si Ramon ay patuloy na nagbasa mula sa aklat ng ancestral na karunungan upang tapusin ang ritual, habang si Pilar ay nakikipaglaban kay Lola Oryang sa kanyang aswang na anyo. Binigay ni Pilar ang lahat ng kanyang lakas. "Hindi mo kami matatalo, Lola Oryang," sigaw ni Pilar habang sinugod ang halimaw. "Pilar, hindi mo ba nararamdaman? Isa ka sa amin. Bakit mo ipaglalaban ang mga taong hindi kailanman matatanggap?" sabi ni Lola Oryang. Napaluhod si Pilar sa sandaling iyon. Sa kalooban niya, muling bumalik ang takot na hindi siya magiging tunay na bahagi ng baryo. Ngunit si Ramon, habang hawak ang susi ng anino, ay sumigaw. "Pilar! Hindi ka nila pag-aari. Ikaw ang nagpasya kung sino ka, at ikaw ang liwanag na kailangan ng baryong ito." Sa sandaling iyon, nagkaroon ng lakas si Pilar. Tumindig siya at ginamit ang natitirang lakas upang sugatan si Lola Oryang. Sa tamang sandali, tinapos ni Ramon ang ritual at inilagay ang susi sa anino sa altar. Biglang bumalot ang isang napakalakas na liwanag sa libingan. Ang mga ugat ni Lola Oryang ay nagsimulang masunog at ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Ang kaluluwa ng lahat ng biktima ng gabunan ay nagpalaya at ang libingan ay nagsimulang gumuho. "Pilar, kailangan nating umalis," sigaw ni Ramon habang hinila ang kanyang asawa palabas. Sa pagbagsak ng libingan, nawala na ang gabunan ng tuluyan. Ang baryo ay nagbalik sa katahimikan, ngunit ang mga alaala ng labanan ay nananatili. Si Pilar, bagamat nagtaglay pa rin ng bahagi ng kanyang aswang na anyo, ay tuluyang tinanggap ng mga taga-baryo bilang isang bayani. Ang kanyang sakripisyo at tapang ay nagpakita ng mas puso ng isang tao ay hindi nagkasalalay sa kanyang pinagmulan, kundi sa kanyang mga pagpili. Si Ramon naman ay nagpatuloy bilang albularyo, ngunit ngayon ay may mas malalim na layunin, tiyaking hindi na muling babangon ng anumang banta mula sa kadiliman. Sa gitna ng baryo, nagtanim sila ng isang bagong puno sa lugar na kung saan tinatanim ang susi ng anino. Ito ay tinawag nilang puno ng liwanag, simbolo ng kanilang tagumpay laban sa dilim. Bagamat alam nilang maaaring bumalik ang kasamaan balang araw, alam nilang handa silang harapin ito, magkasama at mas malakas kaysa dati. Wakas. Sa malayong baryo ng Kanlaon, kung saan ang ulap ay laging nakalambong sa matarik na kabundukan, naninirahan ng mag-asawang sina Lando at Dalisay. Si Lando ay isang albularyong kilalang manggagamot ng bayan, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng lihim nilang dalawa. Si Dalisay ay isang aswang. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, minahal nila ang isa't isa
at piniling magsama upang labanan ang mas malalaking panganib. Sa kabundukan ng Gabunan, naninira ng isang malupit na angkan ng mga aswang na pinamumunuan ng isang matandang babaylan na si Kaulit. Sa kanyang pamumuno, ang angkan ng Gabunan ay patuloy na naghahasik ng takot, kumakain ng laman ng loob ng mga tao at nagsasagawa ng itim na mahika upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Nang mabalitaan ni Kaulit ang tungkol sa mag-asawang sina Lando at Dalisay, itinalaga niyang wakasan sila. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi sa pagmamahal, tunggalian ng mabuti at masama at ang paglalantad ng lihim sa likod ng kanlaon. Nung una, hindi pa alam ng mga tao sa baryo na si Dalisay ay aswang. Siya ay tahimik, mapagkumbaba at laging nakasuporta sa panggagamot ng kanyang asawa. Subalit, sa gabi, kapag tumataas ang buwan, bumabalot ang dilim, umaalis si Dalisay upang pakawalan ng kanyang likas na anyo. Ngunit hindi siya tulad ng ibang aswang. Hindi siya pumapatay ng tao. Sa halip, gumagala siya upang hanapin ang mga ligaw na nilalang na nananakit ng mga tao at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang mga ito. Isang gabi, habang nasa kagubatan si Dalisay, nakasalubong niya ang isang dambuhalang tikbalang na pinakawalan ng angkan ni Kaulit. Mabilis ang labanan, bagamat nagtagumpay si Dalisay, nasugatan siya ng malubha. Nang bumalik siya kay Lando, agad itong nagduda. "May iba kang hindi sinasabi sa akin," wika ni Lando habang nililinis ang sugat ng kanyang asawa. Napilitan si Dalisay na ipagtapat ang kanyang lihim. "Oo, Lando, isa akong aswang, pero pinili kong maging mabuti. Mahal kita at gusto kong tulungan kang protektahan ng baryo." Pagamat nabigla, tinanggap ni Lando ang kanyang asawa. Naisip niya na ang pagmamahal niya sa isa't isa ay higit sa kanilang pagkakaiba. Ngunit alam nilang hindi sila laging ligtas, lalo na't alam nilang nasa panganib na rin ang kanilang baryo. Isang araw, may dumating na bisita sa bahay nila Lando. Isang batang babae, halos wala ng malay, ang iniwan sa kanilang pintuan. May mga sugat sa kanyang katawan na tila gawa ng matatalim na kuko. Nang tanungin siya ni Lando, mahina nitong binigkas ang pangalan. "Gabunan, sila ang pumatay sa pamilya ko." Mula sa kwento ng bata, nalaman nilang ang kanang Gabunan ay unti-unting nagkakalat ng lagim. Tumira sila sa mga baryo sa gilid ng bundok, pumapatay ng mga tao at kumukuha ng laman loob upang pakainin ang kanilang mga alagad. Nagdesisyon ng mag-asawa na kumilos. Sa tulong ng kanilang kaalaman, naghanda sila ng mga anting-anting, langis na sumisindi sa presensya ng aswang at mga halamang panlaban tulad ng bawang at panlaban sa itim na mahika. Ngunit sa kanilang paghahanda, napansin nilang may kakaibang pangyayari. Ang hangin sa baryo ay tila nagiging mabigat at ang mga alagang hayop ay nagiging balisa. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng kanilang bahay. Dali-daling kinuha ni Lando ang kanyang itak habang si Dalisay ay tumingin sa itim na langit. "Dumating na sila," wika niya. Ang unang alagad ni Kaulit na sumalakay ay si Mang Onyo, isang matandang halimaw na nagbabagong anyo sa anyo ng malaking ibon. Sa bilis nito, sinubukan nitong pasukin ang bubong ng bahay ni Lando. Agad sumindi ang langis na kanilang inilagay sa paligid, dahilan upang umalingaw ang nakakasilaw na liwanag na ikinapaso ng halimaw. "Narito ang mag-asawang traidor!" sigaw ni Mang Onyo habang bumabalik sa anyo ng tao. Lumabas si Dalisay. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Humahaba ang mga kuko at ang kanyang mga matay nagliliyab sa pulang liwanag. "Hindi mo sila masisindak," wika niya. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya kay Mang Onyo, ngunit hindi ito natapos ng madali. Habang naglalaban si Dalisay at Mang Onyo, dumating iba pang nilalang mula sa Gabunan. Tumulong si Lando sa pamamagitan ng pagbato ng asin at langis
na nagbibigay ng matinding sugat sa mga halimaw. Ang gabi ay napuno ng sigawan, kalabugan at ang amoy ng nasusunog na balat ng halimaw. Bagamat nagtagumpay silang mapaalis ang mga kalaban, alam nilang ito'y simula pa lamang. Maghahanda si Kaulit at hindi siya magpapadala ng mga alagad lamang. Siya mismo ang susugod, wika ni Dalisay. Tila nagdilim ang paligid ng kanlaon. Ang mag-asawa ay nakatayo sa gitna ng kanilang bahay, pinipilit maging matatag sa paparating na digmaan laban sa angkan ng mga aswang ng gabunan. Sa mga araw na sumugod, nagkaroon ng katahimikan ng baryo, subalit ramdam ng mag-asawa na ito'y kasinungalingan lamang. Ang kabundukan ng gabunan ay nagmistulang mas madilim kaysa dati, at sa gabi naririnig nila ang mga kakaibang alulong na parang tumatawag sa kanilang pangalan. Si Lando, sa tulong ng mga matatandang albularyo sa baryo, ay nagsimula ng magsinsinang paghahanda. Pumuo siya ng mga mas malalakas na anting-anting, kabilang ang isang kwintas na gawa sa buto ng tandang na may 11 tuka, isang pambihirang proteksyon laban sa mahika ng mga aswang. Samantala, si Dalisay ay nagbantay sa paligid ng baryo. Sinasanay ang sarili sa paggamit ng kanyang kakayahan. Bagamat sanay na siya sa kanyang anyo bilang aswang, alam niya ang labanang ito ay higit sa karaniwan. Habang naghahanda, isang matandang lalaki mula sa kabilang baryo ang naglalakad papunta sa kanila. Siya ay si Mang Tiban, isang naglalakbay na mangkukulam na matagal nang nawawala. Nakipag-usap ako sa mga espiritu. Kaulit ay nagbabalak ng malaking ritual. Sa loob ng 7 araw, isasakripisyo na ang buong baryo upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, wika niya. Napatigil ang mag-asawa. Alam nila na hindi na nila maaaring hintayin ang gabunan na umuling umatake. Kailangan nilang sugurin ito bago pa muli ang lahat. Isang gabing tahimik, iniwan ng mag-asawa ang baryo. Sa tulong ni Mang Tiban, sinundan nila ang makikitid na labas papunta sa gabunan. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tila nagiging mas malamig at ang dilim ay mas lumalapot. Nang makarating sila sa tuktok, tumambad ang isang malaking kuweba na napapalibutan ng mga kakaibang halaman na umiilaw sa dilim. Mag-ingat kayo. Ang kuweba ay may buhay. Hindi lamang ito tirahan ng mga aswang. Ito ay isang nilalang na kanilang ginising, babala ni Mang Tiban. Sa loob ng kuweba, naramdaman agad ni Lando at Dalisay ang presensya ng itim na mahika. Sa mga dingding ay may nakaukit na mga anting-anting at simbolo ng itim na kapangyarihan. Sa gitna ng malaking bulwagan ay naroroon si Kaulit, nakatayo sa harap ng isang altar. Sa paligid niya may mga alagad na aswang, nagmamasid at tila hinihintay ang tamang sandali upang umatake. Dalisay, wika ni Kaulit. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ikaw ang traidor sa ating lahi. At ikaw, Lando, isang albularyo na nagtatangkang magwasak ng aming kalikasan. Magtatapos na kayo rito, wika ni Kaulit. Hindi nagdalawang isip si Dalisay. Sumugod siya. Ang kanyang anyo'y nagmistulang mabangis na halimaw. Ngunit sa kabila nito'y nanatili ang kanyang layunin na protektahan ang mga inosente. Si Lando naman ay naghangis ng isang buti ng langis na agad sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang mga alagad ni Kaulit ay nagsimulang mag-apoy at nagkagulo. Ang labanan ay nagmistulang isang bangungot. Si Kaulit, gamit ang kanyang mahika, ay naglabas ng isang malaking nilalang mula sa altar. Isang halimaw na gawa sa dugo at laman loob ng kanyang mga biktima. Tumindig ito, naglalaway at agad sumugod kay Dalisay. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Lando ang kakaibang liwanag mula sa altar. Napagtanto niyang ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Kaulit. Dalisay, ilihis mo sila. Kailangan kong sirain ang altar, sigaw niya. Sumunod si Dalisay. Ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang halimaw at pigilan ang mga alagad ng gabunan. Si Lando,
dala ang kanyang itak at mga anting-anting, ay tumakbo patungo sa altar. Ngunit bago niya may abot ito, hinarang siya ni Kaulit. "Akala mo ba'y kaya mo akong talonin?" Ani Kaulit. Ang kanyang mga matay nagliliyab. Gamit ang kanyang mahika, pinatalsik niya si Lando sa ere, ngunit mabilis itong nakatayo at hinagisan siya ng asin na tumatama sa kanyang muka. Napasigaw si Kaulit sa sakit at sa pagkakataong iyon, inabot ni Lando ang altar. Hinugat niya mula sa kanyang bulsa ang isang bote ng langis at tinapon ito sa altar. Kasabay nito, sinindihan niya ito gamit ang isang kandila. Ang altar ay sumabog at kasabay nito'y nararamdaman ang malakas na pagyanig ng kuweba. Si Kaulit ay napasigaw ng malakas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang matupok. "Hindi pa ito tapas!" wika niya bago siya tuluyang naglaho sa apoy. Ang mga alagad ng gabunan ay nagsitakbuhan habang ang halimaw ay naglaho kasabay ng altar. Makalipas ang labanan, nagdesisyon ng mag-asawa na bumalik sa baryo. Alam nilang marami pa silang kailangang ayusin, ngunit nananatili ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Si Dalisay, sa kabila ng kanyang anyo bilang aswang, ay natanggap na ang mga tao bilang tagapagtanggol. Si Lando naman ay mas kinikilala pa bilang isang albularyo, hindi lamang manggagamot, kundi tagapagtanggol laban sa kasamaan. Sa tuktok ng bundok ng gabunan, ang kuweba ay nananatiling tahimik, ngunit alam nilang may mga panganib na paring nang naghihintay. Ang mag-asawa ay nanumpa na patuloy nilang babantayan ang kanilang baryo habang pinapanatili ang balanse sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Hindi nagtagal, matapos ang tagumpay laban kay Kaulit, bumalik ang mag-asawa sa baryo na may pag-aakalang tapos na ang lahat. Subalit, hindi pa natatapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas nang may misteryosong pagkawala na ulat mula sa kalapit na baryo. Mga tao, kabilang ang ilang bata, ay biglang nawawala sa gabi at hindi na muling natatagpuan. "May natitira pa sa kanilang mga alagad," wika ni Dalisay habang sinusuri ang lupa kung saan nakita ang mga kakaibang bakas ng paa. "Hindi lahat ng gabunan ay naubos. Ang ilan ay nagtatago, naghahanap ng pagkakataon upang bumawi." Si Lando, habang nagkakasa ng kanyang bagong ginawa na anting-anting, ay tumango. "Kung totoo iyan, dapat tayong magmadali. Hindi natin nahayaang may masaktan pa." Nagdesisyon silang maglakbay sa mga baryo upang tuklasin ang pinagmulan ng pagkawala. Habang papalapit sila sa kagubatan sa silangan ng Kanlaon, nadama nila ang bigat ng hangin, isang palatandaan ng presensya ng itim na mahika. Sa gitna ng kanilang paghahanap, napadpad ang mag-asawa sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Doon nila natagpuan si Aling Sima, isang matandang babae na may kakaibang ugali at masinsing bantay sa kanyang paligid. Napansin agad ni Dalisay ang isang malakas na aura ng mahika sa paligid ng kubo. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Aling Sima. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng galit. "Narito kami upang iligtas ang mga nawawala sa baryo. Alam naming may alam ka sa mga nangyayari," tugon ni Lando. Ngunit biglang bumagsak ang pinto ng kubo at lumabas mula sa kadiliman ng isang malaki at mabangis na nilalang. Isang bagong halimaw na nililikha mula sa itim na mahika. Si Aling Sima, ang huling tagasunod ni Kaulit, ay ginamit ang natitirang kapangyarihan ng gabunan upang lumikha ng bagong armas. "Akala ninyo ay tapos ng lahat? Ako ang tagapagmana ng gabunan. Ang dugo ng ating angkan na hindi matutuyo," sigaw ni Aling Sima. Mabilis ang pag-atake ng halimaw. Si Lando ay halos hindi makaiwas habang tinatapon niya ang kanyang langis at asin. Si Dalisay naman ay bumalik sa kanyang anyo bilang aswang at nakipaglaban ng harapan sa halimaw. Habang naglalaban, napansin ni Lando na ang lakas ng halimaw ay nagmumula sa kwintas sa suot ni Aling Sima. "Dalisay, kailangan nating sirain ang kwintas niya,"
Sigaw ni Lando. Habang binubuhos ni Dalisay ang lahat ng kanyang lakas upang i-distract ang halimaw, sinubukan ni Lando na makalapit kay Aling Sima. Subalit ginamit ng matanda ang kanyang mahika upang patalsikin si Lando. Dahilan upang magtamo ito ng malalim na sugat sa braso. Sa kabila ng sakit, hindi sumuko si Lando. Gamit ang isang itak na binasbasan ng langis ng nyog at bulong ng mga albularyo, nagawang putulin ni Lando ang kwintas ni Aling Sima. Kasabay nito, umagsak ang matanda at ang halimaw ay naglaho sa ere, parang usok na itinangay ng hangin. Si Aling Sima, bago bawian ng buhay, ay nagbitaw ng huling babala. Ang gabunan ay hindi isang angkan lamang. Ito ay isang sumpa na maaaring magising sino man kahit sa inyo. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nawala ang kaba ni Lando at Dalisay. Bumalik sila sa baryo, dala ang isang malalim na pag-unawa. Sa sumpang binanggit ni Aling Sima, alam nilang maaaring magising muli ang itim na mahika at maaaring nasa paligid lamang ang mga susunod na magiging tagapagmana nito. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay bilang tagapagtanggol ng baryo, ngunit sa bawat gabi, binabantayan nila ang langit at ang kabundukan ng gabunan. Ramdam nila ang banta ay hindi kailanman tuluyang nawala, parang aninong naghahintay sa kadiliman. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas nagiging tahimik ang baryo ng Kanlaon. Ngunit ang katahimikan ay isang patibong. Isang gabi, habang naglalakad si Dalisay sa gilid ng kagubatan upang magbantay, nakaramdam siya ng kakaibang presensya, isang malamig na hangin na tila bumubulong sa kanyang pangalan. Dalisay! Lumingon siya at nakita ang anino ng isang nilalang sa gitna ng dilim. Sa unay akala niya isang alagad lamang ng gabunan ang bumalik. Ngunit nang lumapit ito, napagtanto niyang iba ang nilalang na ito. Hindi ito halimaw na may laman at puto. Ito'y tila usok na may hugis ng tao, ang matay kumikislap ng pula. Ang sumpa ng gabunan na hindi pa tapos. Ikaw at ang iyong asawa ay bahagi ng kwento nito. At ngayon, ikaw ang magdadala ng bagong kabanata. Wika ng anino. Bago pa siya makagalaw, ang anino ay pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang bigat ng sumpa, isang malamig na enerhiyang kumalat sa kanyang mga ugat. Nagising si Dalisay sa kanilang bahay, ngunit hindi siya mapakali. Pakiramdam niya may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Kahit anong pilit niyang itago, nararamdaman ni Lando na may mali. Dalisay, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Lando habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Wala ito, sagot ni Dalisay, ngunit napansin ni Lando ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagiging mas madilim sa gabi at ang kanyang mga kuko ay lumalabas kahit hindi siya nagbabago ng anyo. Napilitan si Dalisay na ipagtapat ang nangyari sa kagubatan. May nilalang mula sa gabunan. Pumasok ito sa akin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Tumahimik si Lando. Alam niya ang sumpang ito ay maaaring maging mas malala kaysa sa kanilang hinarap noon. Kinabukasan, nagpunta sila kay Mang Tiban upang humingi ng tulong. Ang sumpa ng gabunan ay isang mahika na nakaukit na sa kasaysayan. Hindi ito basta nawawala, ngunit maaaring pigilan kung matutuklasan natin ang ugat nito, paliwanag ni Mang Tiban. Pinayuhan sila ni Mang Tiban na bumalik sa bundok ng gabunan upang hanapin ang pinagmulan ng sumpa. Bagamat delikado, walang ibang paraan upang mapigilan ang pagkalat nito. Habang umaakyat sila sa bundok, naramdaman nila ang bawat takbang ay tila pinapanood. Ang kabundukan ay buhay, ang lupa'y nag-iingay sa bawat yapak nito. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan na lang isang matinding lihim na kuweba. Sa loob nito, nakaukit sa mga dingding ang kasaysayan ng gabunan, isang sinaunang tribo na pinaniniwala ang nagmana ng itim na mahika
mula sa mga engkanto ng bundok. Ang kanilang ritual ay isang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng dilim, at ang bawat leader ng gabunan ay nagiging bahagi ng sumpa upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Ang sumpa ay hindi lamang nagkaangla sa ritual, wika ni Dalisay habang binabasa ang mga ukit. Nakaangkla ito sa dugo ng kanilang lahi, at ngayon, sa akin. Sa pinagkaloob ng kuweba, natagpuan nila ang isang altar na napapalibutan ng mga bunga at alay mula sa nakaraan. Dito ginawa ang ritual, sabi ni Lando habang pinagmamasdal ang altar. Upang tuluyang wakasan ng sumpa, kailangan nilang sirain ang altar at magsagawa ng bagong ritual, isang pagtatalaga sa liwanag upang balansin ang naiwang kadiliman. Subalit ang ritual na ito ay may kabayaran. Isa sa kanila ang kailangan magsakripisyo upang maputulan ng ugnayan sa sumpa. Hindi nagdalawang isip si Dalisay. Ako ang nagdala ng sumpa. Ako rin ang magtatapos nito. Hindi, Dalisay. Hindi kita hayaang mawala, sigaw ni Lando. Ngunit alam ni Dalisay na ito lamang ang paraan. Habang hinahanda ni Mang Tiban ang ritual, umaalingaw sa kiba ang mga sigaw ng mga espiritu ng gabunan. Lumabas mula sa mga anino ang mga dating lider ng tribo. Naglalakihan ang mga halimaw na kanilang binuhay mula sa nakaraan. Habang sinisimulan ni Mang Tiban ang ritual, pinoprotektahan ni Lando at Dalisay ang altar mula sa halimaw. Ang labanan ay brutal, mga anino at laman na tila hindi natitinag. Si Lando, gamit ang kanyang itak at anting-anting, walang tigil sa pag-atake, habang si Dalisay ay ginagamit ang kanyang anyo bilang aswang upang makipagsagupaan. Habang papalapit ang pagtatapos ng ritual, naramdaman ni Dalisay ang sumpa na unti-unting bumitaw mula sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang humihigop ito ng kanyang lakas. Alam niya ang kanyang buhay ang magiging kabayaran. Dalisay! Huwag! Sigaw ni Lando, ngunit huli na. Sa huling bahagi ng ritual, inilaan ni Dalisay ang kanyang kaluluwa upang wakasan ang sumpa. Sa isang nakakasilaw na liwanag, ang kabundukan ng gabunan ay yumanig at ang lahat ng halimaw ay naglaho. Nang bumalik si Lando sa baryo, dala ang katahimikan ng kanyang pagkawala. Alam ng lahat ng kanyang sakripisyo at ang baryo ay nagbigay pugay kay Dalisay bilang tagapagtanggol ng kanlaon. Si Lando, bagamat puno ng lungkot, ay nanatili upang ipagtuloy ang kanilang misyon, ang protektahan ng baryo laban sa kasamaan. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang makaramdam ng takot ang mga taga-baryo ng kanlaon. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig silang kakaibang pagaspas ng malalaking pakpak at alulong mula sa kagubatan. Ang ilan ay nagulat ng mga nakitang anino sa kalangitan. Malalaki, kahugis ng tao ngunit may pakpak na tila paniki. Mga wakwak, sabi ni Mang Tiban na sa mahigpit na tono. Ang mga ito ay mga nilalang na mas mabagsik pa kaysa sa mga karaniwang aswang. Pinapakain nila ang kanilang lakas sa laman ng tao, lalo na sa mga bagong silang at mga buntes. Agad nagdesisyon si Lando na harapin ang bagong banta. Bagamat mas mahina na siya mula sa nakaraang laban, alam niyang kailangan niyang panatilihin ang seguridad ng baryo. Subalit sa pagkakataong ito, wala na si Dalisay upang tumulong sa kanya. Nang magsimulang mag-imbestiga si Lando, nalaman niya ang mga wakwak ay pinamumunuan ng isang reyna, si Dama Elisa, isang nilalang na mas malakas at mas talino kaysa sa karaniwang wakwak. Siya ang may kontrol sa buong lahi ng mga ito at ang naghahasik ng takot sa mga baryo sa paligid ng kanlaon. Dati siyang tao, wika ni Mang Tiban habang tinutulungan si Lando na maghanda sa mga anting-anting. Ngunit isinumpa siya ng mga engkanto dahil sa kanyang pag-abuso sa kalikasan. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang sumpa upang magasik ng lagim.
Kinailangan ni Lando na maghanda ng mas malalakas na proteksyon at armas. Gumawa siya ng sibat na gawa sa puno ng kawayan na binasbasan ng langis ng niyog. Sinamahan ng mga palasong may dulo ng pilak. Kinuha rin niya ang kwintas ni Dalisay na puno ng kanyang lakas na iniwan nito bago ang huling ritual. Isang gabi, nang magsimula ang malakas na ulan, umatake ang mga wakwak. Bumagsak sila sa baryo na parang ulan ng kamatayan. Ang kanilang malalaking pakpak ay gumagawa ng nakakabinging ingay at ang kanilang matatalim na kuko ay tumatama sa mga bubong ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lando, armado ng kanyang sibat at mga anting-anting. Tumayo sa gitna ng plaza ng baryo, isang anyo ng tapang na nagbibigay lakas sa mga residente upang magtago at magligtas ng isa't isa. Nang dumating ang unang wakwak, hinagis ni Lando ang kanyang sibat. Tumagos ito sa dibdib ng nilalang at bumagsak ito sa lupa. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay, mas marami pang wakwak ang dumating at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa kanilang likuran, lumitaw si Dama Elisa. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lamig at ang kanyang tinig ay nag-iko sa hangin. Lando, aniya, ang baryong ito ay aking susundan ng pagkain. Wala kang magagawa upang pigilan kami. Alam ni Lando na hindi niya kayang talunin ang buong lahi ng wakwak ng mag-isa. Subalit, naalala niyang iniwang babala ni Dalisay. Gamitin mo ang lakas ng puso mo, hindi lamang ang iyong mga armas. Hinamon niya si Dama Elisa. Kung gusto mo talagang baryong ito, labanan mo ako ng isa-isa. Kung mananalo ka, susuko kami. Ngunit kung mananalo ako, aalis kayo tinding-hindi na babalik. Napangiti si Dama Elisa. Napakalakas ng loob mo, Albularyo. Ngunit tinatanggap ko ang hamon mo. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magkikita tayo sa tuktok ng gabunan. Ihanda mo yung sarili, sapagkat wala pang nilalang nagtagumpay laban sa akin. Ha 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 ha. Bumalik si Lando kay Mang Tiban upang humingi ng payo. Sinimulan nilang ihanda ang pinakamalakas na ritual na kanilang alam sa isang pagtawag sa mga espiritu ng liwanag upang bigyan si Lando ng proteksyon. Habang nagpipiro si Mang Tiban, nanalangin si Lando sa alaala ni Dalisay. Tulungan mo ako. Hindi ko kayang mag-isa ito, wika niya. Sa kalagitnaan ng gabi, dumaloy sa kanyang panaginip ang imahe ni Dalisay. Lando, hindi ka nag-iisa. Ang pagmamahal mo sa baryo at sa akin ang magiging sandata mo. Dalhin mo ang kwintas ko. Iyon ang magiging susi sa pagtatapos ng sumpa ng mga wakwak. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, pumunta si Lando sa tuktok ng gabunan. Ang mga wakwak ay nakapila sa paligid, nagbabantay sa kanilang reyna. Si Dama Elisa ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang pakpak ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Simulan na natin, sabi ni Dama Elisa, habang humahawak ang isang patalim na gawa sa itim na bato. Ang laban ay brutal at mabagsik. Si Lando ay umatake gamit ang kanyang sibat at pilak na palaso. Ngunit ang bilis ni Dama Elisa ay hindi pa sa kanyang inaasahan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kwintas ni Dalisay upang magpalabas ng liwanag na nagpasiklab sa buong lugar. Nang bumagsak si Dama Elisa, napagtanto ni Lando na hindi sapat ang sugatan siya. Kailangan niyang gamitin ang lakas ng ritual upang sirain ang kanyang kaluluwa. Inilagay niya ang kwintas ni Dalisay sa dibdib ng reyna at kasabay nito, nagdasal siya ng makapangyarihang orasyon. Sa huli, sumigaw si Dama Elisa habang ang kanyang katawan ay unti-unting natunaw sa liwanag. Ang lahat ng wakwak ay nagsimula ring maglaho, parang usok na itinangay ng hangin. Sa wakas, ang baryo ng Kanlaon ay muling nagbalik sa katahimikan. Si Lando bagamat sugatan ay nakatayo pa rin. Alam niyang sa pagkakataong ito, tuluyan niya nang napalaya ang kanilang baryo mula sa sumpa ng gabunan at sa bagong banta ng wakwak. Ang Kanlaon ay muling nabuhay mula sa dilim. Ang kwento ni Lando ng kanyang asawang si Dalisay at ng kanilang pakikipaglaban sa gabunan at wakwak
ay naging alamat na bumalot sa buong isla. Ngunit para kay Lando, ang lahat ng kanyang nagawa ay isang simpleng gawain ng isang taong nagmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang baryo at sa liwanag ng mundo. Wakas,